Hello, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito yung gabay ninyo para sa araw na to. Sorry, wala muna akong lucky numbers today. So, mga susunod na readings na lang sa individual signs. Hello, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung magbubook kayo ng personal reading. So, ano yung overall energy ninyo, water signs? Four of Cups. Oh. So, parang, naghahanap ka ng ibang happiness. Hindi yung, naghahanap ka ng happiness kasi yung happiness na hinahanap mo, hindi mo makuha dito sa present situation mo. So, kung ano man yan, happiness man yan, contentment, o kung ano man yung hinahanap. Basta kung ano yung present dito, hindi ka interesado, hindi ka happy, hindi ka kontento. Oh. Kumbaga wala ka dito sa hindi detach ka dito sa surroundings mo, detach ka sa mundo mo na nasa harap mo ngayon, nasa ibang world yung isip mo. Oh, kasi nga hindi ka interesado rito or hindi ka happy. Okay. Iba yung iba yung focus ng attention mo right now, hindi dito sa current na sitwasyon mo, no? Nasa ibang lupalop. Hindi ko alam kung ano ba yung saan ba napunta yung attention mo ngayon, water signs. Mukhang wala dito sa mukhang wala dito sa present, no? So, the Magician, this is a card of manifesting, okay. Oo, nagmamanifest ka ng mga bagay na wala dito. O, diba? Ini-imagine mo na eh. Gaya nga ng sabi ko, wala ka dito sa present. Nasa ibang, nasa ibang dimension. No, hindi. Itong present mo, hindi ito yung mo ngayon eh. Hindi ito yung concern mo, iba. Iba yung fixation mo, yung attention mo nasa ibang bagay. No? Nasa ibang bagay or nasa ibang tao. O, yun yung nakikita ko. Nagmamanifest ka. Para sa inyo, hindi kasi sapat. Kaya parang, parang you want more or you want something na mas deeper para sa iyo. Para sa iyo, hindi pa ito yung fulfillment, no? Para sa iyo. Kaya siguro, na parang nag-iisip kumbaga parang yung attention mo na sa iba. So, merong dito, fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Be careful not to, na hindi ka ma-involve sa trouble, no? Dahil sa sobrang, kapusukan mo, ibig sabihin yung, dahil sa pagiging adventurous mo and pagiging sobrang curious mo, ayan, mag-ingat ka na, mapahamak ka or masangkot ka sa trouble. Be careful na yung bumasok ka sa isang bagay na hindi mo naman kayang i-handle and magkakaroon ng mga consequences ng mga problema. Okay? Minsan yung pagiging too much curious, alam mo yun, yung minsan, yung pagiging sobrang curious mo, yun yung nagdadala sa iyo sa kapahamakan
no? So, yun yung nafe-feel ko rito. Na parang huwag kang masyadong maging okay, it's not bad na maging curious, pero make sure na hindi ka mapapahamak dun sa curiosity mo, no? Yung sobrang curiosity. Okay. Ayun yung nakikita ko dyan. Isa pa, nakikita ko parang may masasolve ka na problem na mahirap pero na-solve mong mag-isa. Ito, yun si sense ko rito, parang ang galing Parang hindi mo inaakala na masasolve mo yung problema na mag-isa ka lang. O, diba? So, clap, clap. The world. So, this is an achievement. O, baka nga ito nga yun, gaya nga sinasabi ko, ano tong masasolve mo rito? No? Masasolve mo mag-isa. So, pwede yun din yung achievement na sinasabi rito. Okay, pwedeng iba, hindi nyo inaakala matatapos nyo to. Kung ano man yan, no? Sa tagal-tagal, sa hirap, sa tagal-tagal, natapos nyo rin. Hindi nyo akalain na ma-achieve nyo yan, matatapos sa pwedeng pag-aaral, no? Or pagpapagawa ng bahay. Kasi syempre, diba, alam naman natin na pondo, no? Hindi basta-basta magpatayo ng bahay. So, ayan. So, para sa iyo, ito yung trophy mo, no, na hindi mo inaakala na, uy, nagawa ko yun mag-isa. So, yan, napakalaking achievement para sa iyo yan. Or napagtapos mo yung anak mo, or napagtapos mo yung kapatid mo, yan, yung mga ganyan ba. Or naging successful yung business na tinayo mo, 'di ba? So, dati, nagsimula ka lang sa maliit, tapos ngayon, nadagdagan na yung tindahan mo, nadagdagan na yung branch, yung ganun. O, dati, wala kang sariling bahay, wala kang sariling property, lupa, ngayon, nakapagpundar ka na ng malaking property, or nagamit mo na yan, naging farm, or na-convert mo ng ganito, kumikita na siya, yung ba parang mga undertakings na hindi mo akalain na magagawa mo, ma-achieve mo alone, no? Empress. Daming majors, no? Meron ka 3 major cards, so pwedeng may major na gagawin, major na mangyayari, no? Major event paparating sa iyo. Or pwedeng ito, kung ano man itong nararanasan mo ngayon is a major na event sa buhay mo. Okay? Kasi yan, milestone yan. Kagaya niyan yung binanggit ko. Halimbawa, nakapagpatapos ka ng anak mo, ng mga anak mo, or nakapagpundar ka ng bahay, lupa, tapos napatayo mo, natapos mo. Milestone yan O, diba? O, yan nakita ko. May milestone dito sa mga major cards mo. Okay, so this is, you are manifesting abundance. Wow, so ang ganda. So nakikita ko dito sa Empress mo, tsaka Magician, kung ano yung tinanim mo nung araw. Kung halimbawa nag-invest ka noon, years ago, eto na yun. Inaani mo na yung rewards nung ininvest mo, whether pera man yan or nagpakasipag ka, pwedeng material, pwedeng hindi yung ininvest mo, pero alam mo yon, nakikita mo na yung resulta ngayon. Ito yung minamanifest mo. So, you are experiencing abundance. No? Ang ganda. Ganda ng cards nyo, water signs. Tama lang, deserve mo. Kasi kung talagang halimbawa, pinagsunugan mo ng kilay or talagang nagpuunan ka ng dugot pawis dyan, pinagsumikapan mo, deserve mo naman yung abundance, no? Sa tingin ko lang.
Okay. So, natanggal na yung blockages para sa'yo with the Two of Swords. Kung dati parang na-feel mo na stuck ka, naging stagnant at some point yung buhay mo or yung negosyo mo or kung ano man yung bagay na yan. Ngayon, nakakaano ka na. Nakausad ka na. Ganda. Two of Swords. No? Naka-break free ka na doon sa ano mo, yung naka-break free ka na doon sa part na walang galaw o walang progress noon. Yun. Hindi ka na ano ngayon, alam mo yun, hindi ka, kumbaga pwede mo nang gawin yung gusto mo, may kakayahan ka na. Hindi na kagaya dati na limitado kasi nga, hindi ka pa capable o pwedeng wala ka pang pera noon, no? The Sun card. Ang ganda. Alam mo, ang ganda. Ang aliwalas pa. Oh, may Sun card ka pa. Okay. Nakikita ko dito, meron ka ng maliwanag dito na source ng source ng kabuhayan ng pera. Yun yung pumasok sa isip ko eh. Tapos may abundance ka dito. Nakapagpundar ka ng isang solid na kabuhayan or source ng income. Yun yung feel ko rito. Nahanap mo yung abundance, nahanap mo yung ano ba tawag dito, yung treasure island, kumbaga, nahanap mo na. Okay, ang ganda. So, para sa inyo, yung mga naghahanap ng kasagutan ng clarity, ito yung Sun. Siya yung magre-reveal ng lahat ng dapat yung malaman. Siya yung magbibigay ng katotohanan, ng clarity sa inyo, no? So, pwedeng merong dito. Pwedeng may Libra energy, pwedeng may Leo. Okay. Pwede rin may Taurus. Tsaka yung fire sign na sinasabi ko, Aries, Leo. O nga mga may Leo dito. Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng may Leo energy. Okay. So, kung dati, hirap ka na pagkasyahin yung sinisweldo mo, yung pera mo, ngayon, hindi ka na nag-i-struggle. Yun yung nafe-feel ko rito sa 2 points mo. Okay, pwedeng iba dito, nagmo-multitask kayo. Pwedeng hindi lang ito yung source ng income ninyo. Pwedeng bukod sa negosyo, pwedeng may trabaho pa kayo or iba pang, or hindi lang isa yung negosyo yung pinagagalingan ng pera. Okay. Pwedeng iba dito, tinatry nyo rin gampanan yung dalawang roles, no? Pwedeng may dalawang responsibility kayong mabigat na tinatry ninyong i-juggling act, no? Hindi mo kasi pwedeng bitiwan pareho to eh. Kaya parang tinatry mong gampanan yung dalawang role dyan. Tinatry mong mag-multitask. Wala kang choice. Ay, ang ganda. Alam mo lang masabi sa cards mo. Alam mo kung dati, hindi ka hirap ka or hindi ka, ngayon, well off ka na, successful ka na, nahanap mo na yung source ng kabuhayan, no? Hindi ka nahirap. Ayan, no? May abundance, merong maliwanag na source ng income. Alam mo, lahat ng card mo rito, puro success, achievement pa. Ang ganda, wala akong masabi dito sa reading mo, water signs. Yan, no? May achievement ka ng malaki, meron ka pang Ace of Cups dito. Ito na yun eh. Ito na yung bliss na sinasabi natin. No? Ito na yung bliss. Lahat ng good stuff nandito. Overflowing ka with the Ace of Cups. Ayan, abundant. Alam mo, nag-glow ka hindi lang sa material, pati yung spiritual mo, alam mo yun,
napaka-positive nung energy mo na nag-overflow ka ng abundance inside and out eh. Hindi lang, alam mo yun, hindi nga, gaya nga sabi ko, hindi lang sa material to, pati sa spiritual mo, yung overall na energy mo. Okay? This is a blessing. Kung ano man itong malaking achievement mo, ito na yung blessing na ipinadala sa iyo ni God, ni universe, na deserve mo. Yun yung sinasabi ko. This is something na reward doon sa mga pagsisikap mo, pagsisipag mo. Chariot card, nakikita ko rin na magko-continue pa ito, no? Ayan, no? Chariot, magpapatuloy at magpapatuloy pa ito basta marunong kang mag-manage, no? At syempre, wag dapat umangat yung paa sa lupa. Stay humble para hindi bawiin lahat yung mga blessings sa iyo. Pisces, Scorpio, Cancer. Okay. Na-achieve mo na yung success. Andito yung momentum mo. Ito na yung golden, kumbaga, ito na yung golden period ninyo, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. So, all you have to do is to maintain. Make sure na hindi lalaki yung ulo. Stay grounded, humble para hindi bawiin ni God lahat yung mga blessings mo. Okay? Ito yung gabay ninyo para sa araw na to, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.